Magandang araw sa inyong lahat, mga kababayan, brothers and sisters. Once again, Bishop Michael Asiera nga pala ulit ng San Mariano Ward under Philippine Ilagan State of Zion. Ang vlog na ito ay ginawa ko para sabihin sa inyo yung nararamdaman ko since nung ako ay natawag na bishop hanggang ngayon. So ngayon ay August 18, linggo, katatapos ng simba, katatapos din ng lunchtime. So kami ay natawag na bishopric. Ako ay natawag na bishop noong June 16. At lumipas na nga yung pangalawang buwan ko as bishop sa San Mariano Ward. At gusto kong i-share sa inyo o sabihin sa inyo kung ano yung mga bagay na natutunan ko since nag-start ako na maging bishop ng San Mariano Ward. Specifically, June 16, July 16, 1 month ako, August 16. Naging 2 months na ako as bishop ng San Mariano Ward. Marami akong naobserbahan, marami akong natutunan, marami akong mga pagbabago na dapat gawin sa sarili ko and at the same time sa pananaw ko bilang isang tao, bilang tagapaglingkod ng Diyos. Unang-una, spiritually, isang bagay na masabi kong pinagbago ko ay yung pasensya, yung patience sa mga members ng simbahan, kasi ang nasa isip ko bilang isang bishop at yung impressions din na ibinibigay sa akin ng Banal na Espiritu Santo o ng Diyos bilang revelation ay yung i-expand ko yung aking pasensya sa lahat ng mga miyembro ng simbahan, kapwa matanda, bata, o yung kapwa ko leaders sa simbahan. Kasi lahat sila, lahat kami, lahat tayo ay nagkakaroon ng mga pagkukulang sa paglilingkod sa simbahan. So minsan it will come a point na madidisappoint ka sa mga performance ng nasa paligid mo. Pero kung dati-dati nagkakaroon ako ng disappointments, ngayon nagkakaroon ako ng understanding with those disappointments. Halimbawa, kapag yung co-leaders ay nagkaroon ng lackings, no? For example, yung program, nagkaroon sila ng mga pagkukulang doon, hindi nila nabigyan agad ng solusyon yung mga magiging arising problems. So, ikaw, madidisappoint ka. Pero, marirealize mo soon na hindi makakatulong yung disappointment mo. So, dapat gawin na lang yung kung ano yung gagawin at hindi dapat kailangan i-sanction o pagalitan yung taong nagkaroon ng pagkakamali, kundi mahalin siya at pagpasensyahan at ituro sa kanya kung ano yung dapat gawin. Kahit gawin niya ito ng paulit-ulit, kailangan mo lang din paulit-ulit na i-extend sa kanya yung love mo, yung patience mo. So yan yung natutunan ko, no, hindi lang sa mga co-leaders kundi sa lahat ng mga miyembro ng simbahan. Pangalawa na natutunan ko bilang bishop during that 2 months, meron na kasing mga experiences ko na may nag-confess, or pag sinabi natin confession, yan yung mag-o-open up sila sa'yo ng mga kasalanan nila, mag-o-open up sila sa'yo ng mga bagay na mabibigat sa kanilang damdamin na gusto nilang pakawalan sa bishop office, especially sa'yo as your bishop, sa akin bilang bishop nila sa San Mariano Ward. So, ganun din, meron yung mga nagpapa-advise na mas matatanda sa'yo, meron din yung mga nagpapa-advise na matatalino sila, meron din yung mga nagpapa-advise na sari-saring pamumuhay or status sa buhay. So bilang bishop, natutunan ko na dapat lagi kang maging handa sa mga ganong circumstances. Hindi lang handa sa pagsagot sa kanila, hindi ka handa intelligently, hindi lang doon, kundi handa ka dapat na maging in tune sa spirit para ipaalam sa iyo ng Diyos kung ano yung i-respond mo sa situation na yun. And I am lucky, and I am happy, and I am grateful na ang Diyos is working with me. Na natatanggap ko yung mga karampatang revelations para maisagot sa mga miyembro ng simbahan na talagang
magbibigay ng katuturan sa kanila. So I am happy na I am worthy to work with the companionship of the Holy Ghost, to work with the Holy Ghost, at maging sensitive sa promptings niya, at masunod ko yung mga nais sabihin ni Heavenly Father sa kanyang mga anak. Like for example, kanina, may isang sobrang specific situation na kung yung normal na intelligence ko lang ang gagamitin ko, hindi masasatisfy yung tao sa magiging advice ko sa kanya. Pero dahil sa the Spirit is working with me, that's why, or is working in me, that's why nakapagbigay ako ng mabisang advice sa kanya. And I am grateful na yung member na yon ay umalis or lumabas ng bishop office na nakangiti. At tinanong niya pa nga yung verse na i-share ko sa kanya. So yun, no? Pangalawa, kailangan natin na maging sensitive sa workings or companionship or sa promptings ng Spirit. At yun na, una, natutunan ko na kailangan natin ng mahabang pasensya at pagmamahal sa miyembro. Pangalawa, kailangan maging sensitive at maging worthy sa companionship ng Holy Ghost para nang sa ganun mabigyan natin ng solusyon or advices yung mga problems ng mga members natin. And yung pangatlo nga pala na mabisa na nakikita kong paraan para maging effective yung leadership ay yung communication. Isa yung communication sa nakatulong sa amin bilang mga bagong leaders ng San Mariano Ward para ma-strengthen namin yung bawat isa sa amin, and at the same time maintindihan ng bawat isa yung kanyang gagampanan, yung kanyang gagawin. Kasi kung walang communication, magkakaroon ng confusion, magkakaroon ng chaos sa pamamahala sa simbahan. So far, yung tatlong yun ang natutunan ko sa simbahan in my 2 months as a bishop. And na-share ko din sa inyo yung mga nakaraang natutunan ko, which is yung humility, obedience, etc. etc. So yun lang yung natutunan ko ngayon sa 2 months na ito, na marami pang iba, pero yun yung pinakang highlights na natutunan ko. So as I ponder as a bishop, I've learned so much. And I am very grateful for the Lord for giving me this opportunity to be His servant, be His bishop in San Mariano Ward during these times of trouble, these times of preparation for the second coming of Jesus Christ. I do have a lot of problems with regards to my family, with regards to my work, with regards to my extended family and the church, but the Lord is sustaining me with my counselors, and He knows our needs, and He knows the way in which He can help me as His bishop in San Mariano Ward. And I am very grateful for that. I am honored for that blessing and trust that the Lord has given me at this time. And I am happy to serve Him. I love Him so much, and I know that He is there. The Lord is real. I share to you my testimony that this church is true, that the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints will do anything for the sake of humanity. Especially, this is the Church of Jesus Christ. He presides over the church in general, and He loves us so much, and He wants us to be with Him forever. And that this church is trying and doing its best, doing its best to gather us in the latter days. And that is my testimony as Bishop of San Mariano Ward. And once again, I am Bishop Michael Acera, and that's my testimony, and I live in the name of Jesus Christ. Amen.